Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. Pwede kang makaresonate, Leo, so alamin mo kung ano ang message na pwedeng resonated sa'yo. Okay, Eternal Love. Eternal Love from Archangel Michael. So, nakikita ko sir dito, Leo, posibleng isa kang single na Leo, babae or lalaki ka man. Medyo nahihirapan ka siguro na makakuha ng, kumbaga, or makahanap ng tao talaga na talagang siseryoso sa'yo. Related siguro yan sa babae or lalaki na medyo may edad na, pero parang imposible na mag-asawa pa sila. Kasi parang feeling nila, may nagugustuhan naman sila. May nagkakagusto naman sa kanila pero hindi nag-work out yung relationship. Wow. Leo. Okay. Okay. Second deck natin is Listen. Okay, listen, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, makinig ka sa sinasabi ng iyong katawan, ng iyong isip, ng iyong puso. Alam mo ba, Leo, minsan sa buhay natin, parang masyadong magulo. May mga ibang Leo na nakatira sa isang lugar na sobrang gulo. Wala tayong mapakinggan eh, 'di ba? Parang gano'n. Pero itong nangyayari sa'yo sa ngayon, like for example, hopeless, helpless ka, sinasabi ng baraha, pakinggan mo. Or kailangan mong maging wise. Or kailangan mong talagang intindihin itong nangyayari sa buhay mo. Kasi may lesson yan eh. Merong gustong ipahiwatig sa'yo ang universe. Kailangan mong makinig. Kailangan mong makiramdam. Okay? Okay, Page of Wands and King of Swords. Dito sinasabi ng bara sa'yo na may ibang Leo dito na ang focus nila is yung future nila. Tingnan mo. Ikaw to. Yung direction na gusto mong tahakin sa ngayon ay yung future. Parang nakikita ko sa'yo dito na sawang-sawa ka na sa past mo. And even the current situation, sawang-sawa ka na. Parang sinasabi mo sa sarili mo na kailangan ko nang makaalis dito sa sitwasyon na to kasi hindi na ako masaya eh. Okay? Nakikita ko may Leo ditong nagtatrabaho na lang siya dahil sa siguro obligations or nagtatrabaho siya kasi wala siyang choice. Parang ganun. Pero yung nasa isip niya na ayoko na, pagod na ako. Parang ganun. Comment down below. Hierophant and the Devil, mag-iingat ka. Be careful, Leo. Maging careful ka, Leo, sa isang tao na to, na parang ipinapahiwatig niya sa'yo na siya ay kakampi mo, allies, kakampi. Kasi pwedeng yung taong ito, lalo na kung siya ay Capricorn, posibleng yung taong to ay inggit lang sa'yo. Or gusto niyang sirain yung diskarte mo sa buhay. So, sa usaping relationship siya, if may isang tao na magsasabi sa'yo na pakakasalan kita kung babae ka, mag-iingat ka. Huwag kang magpapaniwala. Okay? Okay, 3 of Swords and then 6 of Cups. Nakikita ko sa'yo dito, Leo, na babalik sa buhay mo yung tao na nanakit sa'yo sa nakaraan. Okay, marami ba sila? Isa lang ba sila? Isa lang ba siya? Or ilan ba to na nanakit sa'yo? Kasi sinasabi sa'yo dito, Leo, na maging careful ka. Kasi isang tao na parang pinapakita sa'yo na kakampi ka niya, pero hindi mo siya kakampi. Kasi dati pa,
binetray ka na, sinaktan ka na. So, ingat-ingat ka talaga. Okay, Two of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito. So, nakikita ko yung pinaka-focus ng reading natin is relationship, intimate, romance, family, emotion, feelings. Nakikita ko sa'yo dito na pinaka-importante talaga sa'yo. May cross dito eh. Pinaka-importante talaga sa'yo is relationship. May mga Leo ditong sa emotion nila ay hindi talaga balanse. Or pinipilit lang nilang maging balanse. Pwedeng nakapag-asawa ka ng narcissistic or pwedeng nakapag-asawa ka ng selfish. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na if you're single, looking for a relationship, ang nakikita ko talaga na minamanifest mo is isang relationship na yung kaya kang maintindihan, kaya kang proteksyonan, and kaya kang intindihin. Wow. Okay, Leo, sinasabi ng baraha, kung hindi ka swerte sa relationship, wala kang swerte sa pamilya, wala kang swerte sa kaibigan, mag-focus ka nilang daw sa pera. Kasi sinasabi diyan sa iyo, Leo, ng barahan na siguro, 'di ba, wala kasing perfect dito sa mundo. Siguro ganun talagang buhay. Pwedeng hindi ka swerte sa tao, pero swerte ka sa pera, swerte ka sa negosyo, pwedeng swerte ka sa mga connection sa financial. Okay, next card natin. Next card is 8 of Wands. And then, the Hangman. So, nakikita ko sa'yo dito, Leo, na meron kang minamanifest talaga na talagang gustong-gusto mo siya. Na parang ilalaban mo siya sa kahit anong mangyari. Nakikita ko sa'yo dito, masyado kang obsessive sa isang tao na to. Obsessed ka ba dyan? Or pwedeng aggressive yung approach mo? Pwedeng single ka, may gusto kang tao na maging parte ng buhay mo. And masyado kang nape-pressure. Parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na mag-iingat ka dyan. Mag-iingat ka kasi, alibaw, nireject ka na yan, kung lalaki ka, tapos may niligawan ka, tapos nireject ka ng taong yun na gusto mo, hayaan mo na, okay? Kasi kung magiging aggressive ka, na kunin siya sa kung anong paraan na gusto mo, hindi maganda yun eh. Kasi diba, kahit nga sa mga prutas, pag hinog sa pilit, mapait talaga siya. Okay? Sa relationship, walang pilitan. Lalo na sa pera, walang pilitan. Kung ayaw nila sa'yo, let it go. Kung ayaw nila sa presence mo, sa pagmamahal na binibigay mo, hayaan mo lang sila. Okay? So, dito sa 7 of Pentacles, yun na nga, sabi sa'yo dito, focus ka na lang sa pera. Magganon talagang buhay, may iba na swerte sa pera, malas sa relationship, may iba na swerte sa relationship, swerte pa sa pera. Ganyan talagang buhay. Okay? Thank you guys for watching, Leo. Bye!